Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Noong bata pa ako, masaya at simple lang ang buhay namin sa Malinao, Capiz. Si Papa, si Romeo, ay isang magsasaka ng palay. Si Mama, si Elena, naman ay nagtitinda sa palengke. Ako, si Angelica, ang kanilang nag-iisang anak. Kung ano man ang makukuha namin sa isang araw, sapat na para sa amin. Walang luho pero may pagmamahalan. Ang tanging problema lang namin ay ang unti-unting paghina ng katawan ni Papa. Nagkakaedad na siya at ramdam na niya ang bigat ng trabaho sa bukid. Kaya noong umabot ako ng 18, nagpa siya akong magtrabaho sa Manila para matulungan sila. Malaki ang pangamba ni Mama pero alam kong kailangan. Ang huli kong bilin sa kanila noon ay mag-ingat at huwag magpapakapagod. Walang nakakalamang iyon ang simula ng isang bangungot na susubok sa aming pananampalataya. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Nagsimula nga bang bumuti ang buhay nila o mas lumala? Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Nagulat ako nang bigla na lang akong tawagan ni Mama sa telepono na maihalong gulat at pag-aalala sa boses. Mama, anong nangyayari? Bakit ganyan ang boses mo? Angelica, anak, ang papa mo kakaiba na ang ikinikilos niya. Kakaiba? Paano mo nasabi? May sakit ba siya? Hindi. Mas malala pa doon. Nagsusulat siya. Nagsusulat siya ng mga sulat para sa mga taong hindi niya kilala. Ha? Sino ang mga taong iyon? At bakit naman niya gagawin? Hindi ko alam, anak. Hindi niya sinasabi. Pero ang mga sulat niya, para raw sa mga namatay na at gusto niyang tulungan silang makahanap ng kapayapaan. Nakakakilabot, di ba? Isang simpleng magsasaka na biglang nagsusulat para sa mga patay. Sino ang mag-aakala? At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Hindi ako nagdalawang isip. Agad akong umuwi sa Malinao. Pagdating ko, naabutan ko si Papa sa aming lumang lamesa, abala sa pagsusulat. Napansin ko rin ang mga balumbo ng papel sa tabi niya, at ang kakaibang amoy ng kandila na nakasindi sa tabi niya, kahit natanghali na. Lumapit ako sa kanya at nakita ko ang kanyang mga mata, malalim, malayo, at parang hindi siya ang Papa na kilala ko. Papa, ano pong ginagawa ninyo? Sumusulat, anak. Sumusulat ako para sa kanila. Para kanino po ba? Bakit po kailangan ninyong gawin ito? Kailangan nila. Hindi sila matahimik. May mensahe silang gustong iparating. Pero Papa, sino po ba ang mga iyon? Baka mapagod po kayo. Hindi ako mapapagod, anak. Ang Diyos ang nagbigay sa akin ng misyon na ito. Kinabukasan, isang babae ang lumapit kay Mama. Si Aling Nena, kapitbahay namin na matagal nang may sakit sa puso. Nagulat ako sa sinabi niya. Elena, kailangan kong pasalamatan ang asawa mo. Bakit po, Aling Nena? Ang sulat niya. Ang sulat na sinulat ni Romeo para sa akin. Sinabi niya ang lahat ng kailangan kong marinig. Ang pagpapatawad mula sa aking kapatid na namatay. Ngayon, payapa na ang loob ko. Nagulat si Mama. At ako rin. Hindi namin lubos maisip na ang sinulat ni Papa ay may ganitong epekto. Habang lumipas ang mga araw, dumami ang mga taong dumadalaw sa bahay namin. Mga taong may problema, may hinahanap o may gustong malaman tungkol sa mga namatay nilang mahal sa buhay. Nagsimula nang kumalat ang balita tungkol sa kakayahan ni Papa. Ang dating magsasaka na ngayon ay tagapag-ugnay sa kabilang buhay. Ang aming maliit na bahay, na dati ay tahimik, ay naging sentro ng mga kwentong misteryo at pag-asa. Ngunit habang natutuwa ang mga tao, lalo akong nag-alala para kay Papa. Naging madalas na siyang sumusuka, pumapayat at nanghihina. Nawawalan na siya ng ganang kumain at matulog.
Ang kanyang mga mata ay lalong lumalalim at ang kanyang balat ay lalong naging maputla. Hindi ko na siya halos makilala. Isang araw, nilapitan ko ulit si Papa. Papa, kailangan niyo na pong magpahinga. Bakit hindi na lang po tayo magdasal? Hindi, anak. Hindi sila mawawala. Kailangan ko silang tulungan. Marami pa silang gustong sabihin. Sino po ba sila? Sino po ang mga boses na naririnig ninyo? Ang mga kaluluwa. Ang mga nawawala. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Papa. Hindi lang ang pagod. May ibang bagay doon. May pagkatakot. Gusto kong tanungin pero hindi ko nagawa. Alam kong hindi na siya ang Papa na kilala ko. Isang gabi, malakas ang buhos ng ulan at kumidlat ng malakas. Nagising ako sa isang malakas na sigaw mula sa kwarto ni na Mama at Papa. Agad akong tumakbo. Naabutan ko si Mama na umiiyak habang nakayakap kay Papa. Si Papa, nakahiga sa kama, na may nakabukas na mata at nakanganga. May nakasulat na pangalan sa kisam, Romeo. Isang pangalan na inukit ng sarili niyang dugo. Sa dibdib niya, nakasulat din ang pangalan niya. Ang huling mensahe. Simula noon, hindi na kami nakatulog ng mahimbing sa bahay namin. Ang mga sulat ni Papa, nakita namin sa ilalim ng kanyang unan, halos 100. Lahat ng ito ay sulat para sa kanya, mula sa mga kaluluwang humihingi ng tulong. Ang huling sulat, ang sulat na nakadikit sa kanyang liig, ay mula sa isang kaluluwa na nagsasabing, "Salamat. Libre ka na, Romeo." Ngayon, 3 taon na ang lumipas. Ang aming bahay ay nananatiling tahimik. Wala nang dumadalaw na nangangailangan ng tulong. Pero madalas, lalo na kapag umuulan at kumukulog, nararamdaman ko ang presensya niya. Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Parang patuloy na nagbabantay. Hindi may paliwanag ang karanasan ni Angelica at ng kanyang pamilya. Ang kanyang ama, isang simpleng magsasaka, ay naging tagapag-ugnay para sa mga kaluluwang hindi matahimik. Pero sa huli, siya mismo ang naging biktima ng kanyang misyon. Kaya, totoo ba ito o kathang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.